At ayan mga crypto, meron po tayong opisyal na pahayag dito sa X mula po kay XRP Update, kung saan ay ibinahagi po niya dito na ginamit ni Pangulong Donald Trump ang isang mahalagang pagpupulong or meeting sa White House kasama ang mga nangungunang cryptocurrency executives nitong nakalipas po na Miyerkules, August 19. At yan po ay upang manawagan sa Kongreso na pabilisin ang pag-usad ng Clarity Act. Ang nasabing pagpupulong po ay dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa industriya. Kabilang na po si Ripple CEO Brad Garlinghouse, kasama ang mga pinuno mula sa iba't ibang malalaking kumpanya tulad po ng Coinbase, Robinhood, Kraken at saka Nasdaq. Malinaw po na ipinahayag ng Pangulo na nais niyang kumilos ang mga mambabatas upang magtatag ng isang bagong structure ng regulation para sa buong sektor ng digital assets. Para sa akin, ang ganitong direktang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga leader ng technology ay isang malaking senyales na ang industriya ay kinikilala na bilang isang mahalagang haligi ng ekonomiya sa halip na baliwalain lamang tulad ng mga nakaraang taon. At ngayon ay paano po inalarawan ng Pangulo ang kahalagahan ng bagong batas na ito? Sinimulan po ni Pangulong Trump ang kanyang talumpati o speech sa pamamagitan ng pagpupuri sa kasalukuyang estado ng ekonomiya ng United States bago po tuluyang ibaling ang focus sa regulasyon ng cryptocurrency. Ayon sa kanya, ang bansa ay lumipat mula sa pagiging nasa mababang kondisyon 2 taon na ang nakararaan patungo sa pagiging the hottest country anywhere in the world. Yan. Pagkatapos nito ay direktang tinukoy po niya ang Clarity Act at hinibok ang Kongreso na ipasa ang tinatawag niyang patas na bersyon ng nasabing batas. Inilarawan po niya ang panukalang ito bilang isang landmark legislation o makasaysayang batas na magbibigay po ng isang very, very powerful na structure. Yan. Very, very powerful structure para sa buong industriya. Ikinonekta rin niya ang panukalang batas na ito sa patuloy na kompetisyon laban sa China, kung saan sinabi niya na ang pagpasa nito ay makakatulong po sa United States upang mapanatili ang posisyon nito sa unahan ng financial at saka technological innovation. Sa aking opinyon, ang paggamit po ng usapin ng national na competition ay isang mabisang paraan upang mapabilis ang pagkilos ng mga mambabatas dahil walang gustong mapag-iwanan sa larangan ng global financial infrastructure sa modernong panahon natin ngayon. Ano naman ang mga pagsubok na kinakaharap ng Clarity Act sa Senado? Bagamat nakakuha ito ng suporta, ang Clarity Act ay naglalayong magtatag ng mas malinaw na federal na mga panuntunan para sa digital assets at malinaw na tukuyin ang mga responsibilidad ng Securities and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission. Matagumpay na naipasa po ng House ang kanilang bersyon noong 2025, habang ang Senate Banking Committee naman ay pinangunahan ang pag-usad ng kanilang bersyon nitong May 2026. Gayunpaman, ang panukalang batas ay nangangailangan pa rin na aprubahan mula sa buong Senado. Kinakailangan ng mga Republicans ang suporta ng mga Democrats upang maabot ang 60 boto or 60 votes na kinakailangan upang maiwasan po ang anumang pagkaantala sa pagpasa ng mga pangunahing batas.
Ang Senado ay pumasok po sa kanilang recess nitong August nang hindi pa natatapos ang buong proseso. Kaya naman ang September ay tinuturing na napakahalagang buwan para sa kinabukasan ng panukalang ito. Ayon pa naman po sa mga analysts, ang procedural vote na kasalukuyang nakatakda sa September 15 ang magiging unang malaking pagsubok. Kung sakaling umusad ang hakbang na ito, ang Senado ay magtutungo sa formal na pagtalakay bago tuluyang maibalik ang batas sa House at posibleng makarating sa mesa ng Pangulo para sa huling lagda o huling pirma. Ano naman ang papel ng mga CEO sa White House gathering na ito? Ang presensya po ni Garling House sa meeting ay naglagay kay Ripple sa hanay ng mga pangunahing kumpanyang kinatawan sa pagpupulong sa White House. Kasama rin sa mga dumalo sina Coinbase CEO Brian Armstrong, Robinhood CEO Vlad Tenev, at Kraken Co. CEO Arjun Sethi. Pati na rin ang Nasdaq CEO Adena Friedman at ang Intercontinental Exchange CEO na si Jeff Sprecher. Ang ganitong uri ng meeting ng mga pinuno ng traditional finance at ng makabagong crypto space ay nagpapakita po ng pagbabago sa pag-uusap tungkol sa digital finance. Gayunpaman, ang panukalang batas ay nahaharap pa rin sa ilang mga hindi po pagkakaunawaan ukol sa mga probisyon na may kinalaman sa mga hawak na cryptocurrency at posibleng tubo o kita ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang na po ang presidente, vice president at ang miyembro ng Congress. At ayan sa kabuuan, naniniwala ako na ang pinakahuling pahayag at suporta mula sa Pangulo ay nagdaragdag ng pampolitika na bigat sa isang prosesong lehislatibo na kasalukuyang patuloy pa ring binubuo. Kung magtagumpay po ang Senado sa September na maisulong ang batas, mas mapapalapit po tayo sa pagkakaroon ng malinaw na federal na patakaran. Ngunit kung ito ay matatagalan, ang buong usapin ay maaring maudlot hanggang sa matapos po ang mga eleksyon sa buwan ng November. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring isunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.